He chooses people. Magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay magpapasimula na sa programa dito sa ating Euro TV ng Kingdom Gospel. Pero simulan po natin ang lahat sa pamamagitan ng panalangin. Samahan niyo po ako. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat. Nakarating kami ng maayos sa lugar na ito, ligtas. At salamat din po sa mga kasama namin dito sa Euro TV. Patuloy mo po silang bigyan ng lakas upang magamit nila sa kanila pong mga ginagawa sa araw-araw. Salamat po sa buhay ni Sir Danny Mangahas, Panginoon, na siyang nangunguna sa Euro TV, Panginoon. Pagpalain mo po siya, patuloy mo po siyang bigyan ng kalakasan upang maipaglingkod niya po ito sa iyo at ang lahat ng kapurihan ay para sa iyo. Sa amin po mga tatalakaying talata sa Biblia, bigyan mo po kami ng wisdom and knowledge. At sa mga nanonood, buksan mo po ang puso at isip ng bawat isa. Marami pong salamat. Sa hapong ito, binabalik po namin sa iyo lahat ng papuri, kaluwalhatian at karangalan sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Alright, Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon po ay araw ng August 5, 2021. Luzon, Visayas, Mindanao. Siyempre po sa iba't ibang panig ng mundo na nakatutok po sa programang Kingdom Gospel. Kamusta po kayo? At siyempre po, magsasama-sama na naman po tayo ngayong araw para mabigyan po namin kayo ng mga kanuangan yung kasagutan sa inyong mga katanungan. Siyempre po inyong lingkod, Dr. Danny Mangahas, makakasama po natin ang ating mga kapasturahan sa Kingdom Gospel. Siyempre po, babati muna ang ating mga pastor, sa pangunguna ni Pastor, Pastor. Isang mapagpalang hapon po sa inyong lahat, mga ka-Kingdom. Hayaan po ninyo ng hapong ito'y maging punong-puno ng pagpapala buhat sa mga salita ng Diyos. Amen. Magandang hapon po. Alright, Pastor Danny. Praise God! Magandang hapon po muli sa ating lahat ng mga sumusubaybay sa amandako ng mundo. Naniniwala po kami na kami ay kasama nyo mula sa pasimula hanggang sa matapos. Salamat po. To God be the glory. Amen. Pastor. Praise the Lord! Pinagpalang araw po muli sa atin lahat. Ngayong araw na ito, talagang napakabuti ng Diyos at muli ay magkakasama po muli tayo sa mahigit isang oras na pagtatalakay ng salita ng Panginoon. Naniniwala po tayo na lahat tayo ay pinagpala, lalo ngayon sa anumang salita niya na ating tatalakayin, magiging pagpapala po ito sa atin lahat. Salamat po sa bawat isa sa atin. Alright. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Isang mapagpalang hapon sa ating pong pagtitipon ngayong oras na ito. Pagpalain po tayo ng ating Diyos at nawa po ay samahan po nyo kami sa ating pong pagbulay-bulay ng salita ng Diyos. Alright, Pastor Adi. Praise God, hallelujah. Blessed na blessed talaga ang ating mga buhay ngayong hapon na ito. Kaya bumabati po kami ng mapagpalang hapon sa lahat ng mga taga-subaybay ng Kingdom Gospel Ministry sa buong mundo, hindi lamang sa Pilipinas, dito po sa Euro TV, sa pangunguna po ng ating minamahal na Dr. Danny Mangahas. Magandang hapon po. Siyempre talagang pinagpala po tayo ng Diyos sapagkat sa ilalim po ng pandemya at siyempre po kami po ay talaga naman po nag-iingat dito sa Euro TV Philippines. Dumadaan po tayo sa mga pagsunod under the IATF sa health protocol at siyempre po yung pong bukas po ay talagang nasa under tayo ng ECQ at talagang marami na naman po mga Pilipino ang magugutom at the same time na mawawala ng trabaho. At kaya kailangan ng mga Pilipino ang Kingdom Gospel. Sapagkat sa panahon ngayon, kung hindi ho tayo makikinig ng salita ng Diyos, hindi ho natin malaman kung anong gagawin natin. No, kaya ho ang Kingdom Gospel, nandito ho ngayon, siyempre po, bibigyan po namin, kipapakainin po namin kayo ng mga salita ng Diyos sa pangunguna po ni Pastor. Pastor. Ito po ang ating matutunghayan sa aklat po ni Juan, Kapitulo 15, sa talatang 1 hanggang 8. Ito po ay ating matunghayan. Sabi po rito, ako ang tunay na puno ng ubas, ang aking ama, ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga, at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Nilinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinasabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ng sagana ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung kayo'y hiwalay sa akin. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang sino mang nananatili
Ako sa kanya ay siyang magbubunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay matutuyo at itatapon. Gaya ng sanga, ang ganoong mga sanga ay tinitipon, iahagis sa apoy at sinusunog. Kung mananatili kayo sa akin at mananatili sa inyo ang aking salita, ninyo ang anumang nais ninyo at ibibigay sa inyo. Mapaparangalan ng aking Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga bilang aking mga alagad. Ito po ang pagkabasa ng mga salita ng Diyos. Pagpalain po tayo, Amen. ating Panginoon. Opo. Praise God. Hallelujah. Mapagpalain tayong lahat sa pagkabasa ng salita ng Diyos ni Reverend Ray. Dito po sa John chapter 15 verse 1 to 8. Ito po yung tatalakay natin sa hapong ito sa loob ng 1 oras at 2 oras kalahati. oh yeah, praise the Lord. Hallelujah. Divine connection. Na kung sa Tagalog ay makadiyos na kaugnayan. Pag sinabi pong makadiyos na kaugnayan, ipinapakita po rito yung katotohanan na ang ating Ama sa Langit at ang Panginoong Sukristo, mayroon talaga silang tinatawag na ugnayan. Pag sinabing ugnayan, wala pong salungatan. Wala pong kontrahan ang ating Ama at ang ating Panginoong Sukristo. Kaya dito itinuturo sa pamamagitan po ng tunay na puno ng ubas. At pangalawa, ipinapakita po rito yung tinatawag na makadiyos na kaugnayan ng ating Panginoong Sukristo at saka ng kanyang mga alagad. Praise the Lord. So, ang Panginoong Sukristo ang tunay na puno ng ubas at ang kanyang mga anak o mga alagad, siya naman yung sanga. So, purihin ang ating Panginoon. Praise God. At napakaganda po nung ibinahagi ng ating Reverend Raddy at divine connection or makalangit na ugnayan. Bagamat kung titignan po natin ang konteksto ng John chapter 15, lalo na po particular, yung pong binasa natin na verses 1 hanggang 8, tumutukoy po ito, sinasabi mismo ng ating Panginoon sa Kristo, yung kanyang sarili. Okay, para po maging klaro tayo, binanggit niyo sa unang verse, sabi niya, ako ang puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Pag pinag-usapan yung divine connection, para magkaroon ng tamang connection sa Ama sa langit, ang daan ay walang iba kundi si Jesus. Praise God. Ngayon, lahat ng tao na mananampalataya kay Jesus Christ, siya ang daan para makarating tayo sa langit dahil kay Jesus Christ. Kaya ngayon, binanggit ng ating Panginoon Kristo, ako ang puno, kayo ang mga sanga. Siya ay tumutukoy sa kanyang sarili bilang puno at sa ating mga mananampalataya na kanyang alagad bilang mga sanga. Ngayon, ano po ang nais iparating dito ng ating Panginoong Kristo? Sinasabi niya rito ang ugnayan ng puno sa sanga. Ang mahalaga pong makita natin dito, anumang meron ang sanga, lahat ay nanggagaling sa puno. Kung ang sanga ay gumiginhawa, kung ang sanga ay sumisigla, kung ang sanga ay nagbubunga, dahil ito ay nasa puno. Anumang sanga na hindi nakakabit sa puno, itong sangang ito ay mamamatay. Hindi na magiging fresh. Ibig sabihin, mapuputol na to, walang ugnayan talaga, hindi dahil putol, talaga walang ugnayan. So, hindi magbubunga, kaya ang sabi ngayon dito, yung hindi nagbubunga, itatapon sa apoy. Susunugin na, wala naman to ugnayan eh. Pero pag ikaw ay may kaugnayan sa puno, si Jesus Christ, sigurado, lahat ay magbubunga. Mababago ang ugali, mababago ang buhay. So bakit po mahalagang malaman natin to? Sa Kingdom Gospel Ministry, ito po ang ating pinangangaral. Ito po ang ating ibinabahagi sa bawat bahagi o miyembro ng Kingdom Gospel Ministry. God. Kaya nga po, mga kababayan, mga viewers, mahalaga po yung pong salitang manatili. Kanino po tayo dapat manatili? Sa ating Panginoon Kristo.
Kung tayo po ay sumampalataya sa ating Panginoon Jesucristo, mayroon pong ibubunga po ito. Ano po yung ibubunga? Magkakaroon po tayo ng payapa na buhay, magkakaroon po tayo ng panatag, at magkakaroon po tayo ng pag-ibig. At yung biyaya pong iyon na sa ating Panginoon Jesucristo, yun po yung ating pong ipinapangaral dito po sa Kingdom Gospel. Sapagkat kapag tayo po ay hiwalay po sa ating Diyos o sa ating Panginoon Jesucristo, makikita po natin yung pong pagbabago ng buhay po natin. Kapag tayo po hiwalay, masama yung pamumuhay po natin. Kapag tayo po ay nanatili po doon sa turo ng salita ng ating Panginoon, ay makikita rin po natin, mga kababayan, yung pong nabagong buhay. Kaya mahalaga po sa oras na ito, ay tignan din po natin po ang ating pong sarili. Sarapan po ng Diyos. Kung tayo po ay nananatili sa ating Panginoon, tayo po ay gagawa po ng kabutihan. Dahil ang pagsampalataya, ang bunga nito ay ang paggawa po ng kabutihan. Kaya po, mga minamahal, samahan niyo po kami sa ating pong pagtalakay dito po sa mga talatang ito dahil nagbubunga rin po ito ng kagalakan, kalakasan at paalaala at pagpapala sa buhay po natin. Amen? Oo, alam mo, actually, Pastor, itong mga pinag-uusapan natin, sabi nyo nga kanina, pag ang puno at ang sanga ay magkaduktong, nagbubunga, no? Yung mga hindi nagpaduktong dun sa puno, nagiging panggatong. Which is nangyayari yan dun sa mga sitwasyon natin. Minsan kasi ang puno, minsan talagang sobrang mabunga yan eh. At pag dumating yung panahon na wala na siyang dahon, dahil sa pagdami ng mga bumabatikos sa kanya, nagiging puno na may sanga, pero kahit anong gawin natin, punong matibay pa rin yan. No? Which is sumasalamin yan kay Pastor Joel Apolinario na sa kabila ng pagiging mabunga at madahon ng kanyang puno ng panahon ng Kapa Ministry, at sa panahon ngayon, na wala na siyang dahon, pero kita niyo po, nakatindig. Sabi niyo nga, matibay. No? May pagpapala pa rin at meron pa rin siyang pag-asang magkadahon at dumami pa yung sanga, which is nangyayari ngayon sa ilalim ng Kingdom Gospel, Pastor. Opo, totoo po yun. Nakita na po naman natin sa buhay po ng ating minamahal na founder na talagang kahit nandun siya sa kalagayan na yon, ay nananatili siya sa Panginoon nananatili siyang nakakapit sa ating Panginoon. Na kahit anong gawin mo sa Kanya, anong ginawa man sa Kanya, ay nananatili yung kanyang pananampalataya sa Diyos, kaya hindi siya nawawala ng pag-asa. Yun yung nakita natin na sabi ng ating Panginoon, kung siya'y mananatili, kung tayo mananatili sa ating Panginoon, di po ba? Tayo yung magbubunga. Anong bunga? Bungang masagana. Sabi rito, kung kayo mananatili sa akin, magbubunga kayo ng sagana. Kininiwala tayo na ang bawat isa, kahit mga dating mga membro ng Angkapa, kung kayo'y mananatili, nananalig, nananampalataya sa Panginoon, kayo ay magbubunga ng sagana. At hindi nyo alintana yung anumang kahirapan. Yes. So narito po kami, mga kingdom, so dito sa kingdom, ganun din ang aming layunin para makapanatili kayo sa ating Panginoon. Alam mo, ito medyo isi-share ko lang ng konti. Kung naalala nyo na binigyan ko ng Gawad Pilipino Award si Pastor Joel Apolinario sa tanghalang Pasagenyo sa May Pasig. Kung naalala nyo, binigyan ko siya ng isang pagkilala ng image na isang puno na gawa sa metal. Ibig sabihin, kaya ko po nakita, natutuwa ako kasi parang kinukumpara natin yung salita ng Diyos sa isang punong may kadugtong na may sanga na talagang sumasagana. No? Si Pastor Joel, binigyan ko siya ng isang frame na may puno. Sapagkat nakita ko po sa kanya na si Pastor Joel Apolinario, isang punong may matibay na ugat, na mayroong sanga na nagiging silungan ng mga mahihirap at nagiging pagkain ng mga mahihirap, yung bunga ng punong kanyang kinalalagyan, which is si Pastor Joel Apolinario yan. At sumasalamin ngayon, napakabuti ng Diyos, binabalik yung kasaysayan ng kanyang kabutihan sa mga mamayang Pilipino, Pastor. Ano? Opo. Okay, praise God. Kasi po, akala ni Satanas, yung ginawa nila kay Pastor Joel, mawawala siya sa puno. Opo. Akala nila bibitaw. Hindi nila alam na lalong kumapit si Pastor Joel doon sa puno na kung saan talagang namumunga. Ayun. At saka mahirap mabagsakin ang puno ni Pastor Joel Apolinario sapagkat yung milyong-milyong mga miyembro ng Pastor Joel Apolinario, member ng Kapa, yan yung ugat eh. Yan yung ugat na
patuloy pa rin pong kumakapit at patuloy pa rin pong nagiging nagkakaisa para pagtibayin pa rin po ang puno ng Pastor Joel Apolinario na pagdating ng panahon, aani at magbubunga itong ating puno na itong binabanggit natin, Pastor. Oo. Yes. Tama-tama po ang inyong binanggit, Opo. Sir Danny. Mayroon po tayong nabasa dito na yung bunga, para lalong dumami ang bunga, Opo. ay nililinis ng Ama. Opo. Now, nakita ko po dito, Sir Danny, na kung ipinahintulot marahil ng ating Panginoon na nagkaroon ng problema yung kapa. Sa ilalim ni Pastor Joel Apolinario. Opo. Pero yun pala ay, ang ginawa pala ng Panginoon ayon dito sa ating teksto, lililinis lang pala. Opo. Sabi sa Biblia. Sabi yun. Opo. Ang ibig sabihin, hindi talaga inaalis, kundi nililinisan. Bakit? Kasi gusto ng ating Panginoon na kung paano sa loob ng 5-6 na taon ay nagbunga. Opo. Ngayon, gusto pa ng Panginoon na lalo pang dumami ang bunga sa pamamagitan po ng Kingdom Gospel. Ibig sabihin, nilinis lang ng Ama. Nilinis Itong lang. puno ni Pastor Joel Apolinario, which is nagkaroon na ng paglilinis, ang bunga, kayo na at tayo na bilang mga Kingdom Gospel, Pastor. Yes, totoo yun. Actually, pag tinignan po natin itong talatang ating binasa, sabi doon sa verse 5, ako nga ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Pansinin natin, walang salita dito sa Lord na sinasabi niya, isa ako sa puno, Opo. o pangatlo ako sa puno, o maaaring ako'y puno. Dinideklara ni Jesus Christ, siya lang talaga yung puno. Ngayon, ito mapapansin natin, at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana. So, yung salitang nananatili, ito yung pananampalataya na ikaw ay may kaugnayan o relasyong personal kay Jesus Christ, nung kay manampalataya. At ikay nagbubunga ng sagana. Yun. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ngayon, gaano ka-importante ito? Napag-uusapan rin lang natin, ang founder natin sa Kapa, dati, Yes. makakapansin natin, hindi magbubunga ang ministry yon kung hindi siya talaga nakaugnay kay Jesus Christ. Tama po. So, ibig sabihin, ang Pastor Joel Apolinario ay tunay na lingkod ng Diyos, talagang alagad ng ating Panginoon Kristo kasi nagbunga ang kanyang misteryo. Ito nga lang, tama yung binagit ng ating Reverend Raddy. May mga pagkakataon kasi na nung pinagpapala na ang marami nung panahon na yan nung Kapa, marami iba, baka sinusugal yung pera. Opo. Tapos talagang nakapokus na sa pera. Yes. Hindi na pag niyaya nga mag-Bible study, nagkakawala. Mhm. So nakapokus talaga sa kayamanan, hindi doon sa pinagmumula ng kayamanan. Yes. Kaya ginawa ito, tama yung binabanggit nililinis ngayon. Opo. At ito ngayon ay natutunan natin lahat. Purihin ang Ano, isipin Panginoon. mo, napakaganda na pag binabanggit mo pala yung pag ikaw ay konektado dun sa puno, mapapabuti ka. Yung panahon ni Kristo, lahat ang sumama sa kanya, napabuti. Yes. At yung panahon po ni Pastor Joel Apolinario na sumama sa ilalim po ng Kapa Ministry, aminin sa hindi natin napabuti. Yes. Amen. Amen. Pastor, Opo, wala pong hindi napabuti nung mga Yes. panahon ngayon sapagkat tunay nga na yung puno ang pundasyon ng ating ng ating pananampalataya at ginagawa Amen. sa ministeryong iyon. Kaya ito pong mga nanatili, no, hanggang ngayon sasagana po ang buhay niyan. yes, oo. Mananatili sila at sila po ay magbubunga ng sagana sapagkat sila ay nananatili sa tunay na puno, walang iba ang ating Panginoon. Katulad din yan sa ating founder, Pastor Joel Apolinario. Tignan natin kung pwede natin siyang tignan at ihalimbawa sa isang matibay na puno na hanggang ngayon. Diba? Sabi nga natin, ang punong mabunga Yes. ay binabato lagi yan. Diba? Binabato yan. Kaya ganun ang kalalagayan niya ngayon. Pero nakita natin, nanatili siyang nakatayo, nanatili siyang matatag, at hindi siya nawawala ng pag-asa. Bakit po? Sapagkat alam niya na merong Panginoon na nagpapatatag, nagpapatibay sa kanya. Oo, tsaka di ba sabi mo nga, ang punong mabunga, binabato. Pero tandaan po natin, ang punong mabunga at madahon, nagiging silungan ng mga maralitang Pilipino kung saan dapat sila makaahon. Kasi yun po ang nangyari. Sa ilalim, sabi ko nga, darating ang panahon. Itong puno na tinayo ni Pastor Joel Apolinario, kami po ang sanga. Ang isang sanga po, tandaan po natin kung ilang dahon ang kayang ibigay niyan, which is ang Kingdom Gospel po ang nagiging bagong puno at sanga na mga Pilipino, na mga nangangailangan, especially po yung mga maralitang Pilipino, talaga naman ang kanyang hiling ay may ahon sila sa kahirapan, Pastor. Yes.
Amen. Apo. Talagang maaahon po tayo sa kahirapan Yes. dahil itong, tingnan mo, ang ganda ng verse 7 dun sa Ganda talatang oo. ating binasa. Sabi niya, if you abide in me and my words abide in you, ask what you desire and it shall be done for you. Amen. Kaya walang dahilan para kumalas tayo sa puno, kundi lalo tayong kumapit upang ibigay sa atin ng Diyos yung lahat ng ating mga pangangailangan. Praise Ayan. God. Opo. Amen po. Darating na darating yung panahon. Yung kung ang puno nga po ni Pastor Joel Apollonario sa ilalim ng kapat, tandaan po natin, yung mga taong pimila para kay Pastor Joel Apollonario, dalawa po ang hiling niyan. Una, para sumailalim sila sa lilim, at the same time, para kumuha ng pagkain, sapagkat kaya pong ibigay ni Pastor Joel Apollonario yung pangangailangan ng mga mahihirap. No? Sa Kingdom Gospel, sabi nga po natin, isang puno pa lang ang pinag-uusapan natin dito, si Pastor Joel Apollonario, ha? Pero ang kaharap po natin dito, 5 puno na nagbunga mula kay Pastor Joel Apollonario. Imagine po natin, itong bawat puno na to magdadahon. Ilan kaya ang sisilong dito? Ilan kaya ang pipitas ng pagkain dito para sila magkaroon ng biyaya, no? 6 ang magiging kasama pala ako rito. Isa pala akong puno. Ibig sabihin po, kung lahat po tayo nagiging silungan at nagiging kuwaan ng pagkain, sino pa bang Pilipinong magugutom? Wala na. Sa Kingdom Gospel, ganun po ang tinuturo natin dito, Pastor. Amen, amen. Actually, makakita rin natin sa verse 8, sabi doon, napararangalan o napaparangalan ang aking ama kung kayo'y masaganang nagbubunga bilang aking mga alagad. Amen. So talagang nung panahon na sumagana ang buhay natin bilang mga mananampalataya kay Kristo at tayo ay dinala nitong ating Pastor Joel Apollonario sa atin sa Kapa, talagang yung pagiging masagana natin doon, hindi natin maitatatwa na ang Diyos ang nalulugod doon. Yes. At ang matindi ron, hindi lang basta sumagana, nagkakatulungan. At iyon yung itinutuloy natin dito sa Kingdom Gospel. Natutuwa at nalulugod ng Diyos habang tayo po ay nagtutulungan, nagbubunga ng mabubuting gawa, nagbubunga ng mga babae at lalaki na nalalapit sa Diyos ang bawat isa. So ito po ang kinalulugod sa ating Panginoon. Apo. Kaya po, ito po ang dapat natin maintindihan na ang ministry ng Kingdom Gospel ay walang iba kundi ipangaral na ang tao kinakailangan manampalataya kay Jesus. Isuko ang buhay kay Jesus Christ. At bilang tayo na magkakasama ng mga mananampalataya, kapag nanampalataya ka, kabilang ka na sa mga anak ng Diyos, tayo isang pamilya ng mga lingkod at anak ng Diyos, tayo ngayon ay nagmamahalan, Amen. nagtutulungan, nagsusuportahan sa anumang pangailangan. Kaya sabi ng Biblia, walang magdarahop. Alam niyo po, natutuwa ako sa araw na to, no? Kasi po, yung presensya ng Panginoon nararamdaman ko. Pasang pinag-uusapan talaga natin sa salita ng Diyos. At sa panahon ngayon, marami talagang nalulungkot at maraming naguguluhan kung paano ba sila mabubuhay, paano sila makakasurvive sa ilalim ng pandemya, sapagkat paulit-ulit lang itong nangyayari sa atin. Pero kung sabi nga nila, kung ang puno mo konektado sa Panginoon, yung puno mo hindi ka umaalis diyan, hindi ka maluluntay, hindi ka matatanggal, no? Yan ang tinuturo mga pastoran, ha? Yan ang sinasabi natin, Pastor. Tama po, Sir Danny. Yung pong ating pong tinatalakay ay napakaganda po talaga. Dito po ay makikita po natin, dito po yung pong puno po, sino po ba ang nagbibigay ng buhay doon po sa sanga? Apo. Sino po ba yung nagbibigay po ng buhay doon po sa mga dahon at sa mga bunga? Yes. Ang makita po natin ay yung pong dagta, di ho ba? Aba, oo. Sapagkat ito po ay dumadaloy po sa bawat sanga, kaya lumalago po yung pong sanga. At yung pong mga dahon hanggang sa nagkakabunga po ito. Ang ibig kong sabihin po mga kapatid, mga viewers po, ay ang banal na Espiritu Santo, yun po ang pinakasikrito po natin. Ano ho? Kasi kapag ang banal na Espiritu ang siyang patuloy na dadaloy sa puso, sa isipan ng bawat isa sa atin, nandun po yung pong guidance, nandun po yung patnubay ng ating Panginoong Diyos upang tayo po ay kanyang turuan na magkaroon po ng papakumbaba. At siyempre po mga kapatid, dito po ay nililinis po tayo. Makita natin yung mga pag-uugali din po natin. Dati-dati ay nung hindi pa tayo pinagpapala ng Diyos ay panay ang prayer natin. Opo. Panay ang tawag po natin. Kaya lang nung pinagpala na po ng bawat isa, marami pong nakalimot po. Ano ho? Opo. Marami pong hindi po talaga lumingon doon sa kanilang pinanggalingan. Kaya napakahalaga na
lagay po natin sa puso po natin na mayroon po talagang ginamit ang Diyos na tao sa buhay po ng ating pong minamahal na founder, Pastor Joel Apolinario, noon sa kanilang kapanahunan, sa kapa po, mga minamahal. Ngayon po, nandito po ngayon tayo po sa Kingdom Gospel. Opo. At ito po ay ang dami pong ginagawa po ang Diyos dito po eh. Yes. Opo. At naniniwala po kami dito sa Kingdom Gospel na muli po tayong pasasaganain ng ating Yun. Panginoon Oo. dahil po sa ating pong pagtutulungan at pagmamahalan, nagmamalasakitan ng bawat isa sa atin. Kaya po, napakabuti ng ating Diyos sapagkat tayo po ay pinag-isa dito po Amen. sa Kingdom Ministry, Sir Danny. Amen. Oo. Kasi alam mo, sa totoo lang, yung mga sanga na hindi pa rin dumugtong sa Panginoon, yung puno na binabanggit natin, kung ikukumpara natin sa kasalukuyan yung mga dating sanga na hindi sumama at hindi tumalima doon sa puno ni Pastor Joel Apolinario, aminin sa hindi ho natin, gatong na po sila eh. Hindi, walang biro. Marami na po nasunog. Marami na po naging abo, no? Sapagkat hindi mo madadala yung kayamanan na yan pagdating dun sa kabilang buhay, no? Pastor Raddy? Tama po Opo, yan, Sir oo. Danny. Paglilinaw po sa ating lahat ng mga Yes. tagapakinig. Dito po sa ating binasa, nakita po natin yung ugnayan ng Ama at Opo. ng Panginoong Sukristo Yun ang importante. at ng Panginoong Sukristo Yung at ng ugnayan. kanyang mga alagad, yun yung sanga. Opo. Ngayon, ang maliwanag at klaro na mga sanga, Hmm. nagbubunga. Yun. Nagbubunga. Bakit? Kasi yung sanga na hindi nagbubunga, nagiging bunga-nga. Bunga-nga lang. Oo, nagiging Tapos putak lang ng putak. Yun, bunga-nga lang. Pero ngayon, dahil bunga-nga lang, wala talagang bunga. Opo. Ang resulta niyan, nga-nga. Nga, oo, yun ang mahirap Nga-nga. doon. Pero napatunayan po natin sa loob ng 6 na taon Yes. sa pamumuno ni Pastor Joel Apolinario. Walang nga at walang bunga-nga. Wala ring nga. Totoo, puro bunga. Ay, Ngayon- si Pastor namumula na sa ganda ng binabata. Ganado. namumula eh. oo. Ngayon po, dito po, mga minamahal na mga kapatid kay Kristo ay, Opo. dito po sa atin pong pinag-aaralan ngayon, mayroon pong dalawang klasing bunga po Apo. dito. Unang bunga po ay yung tinatawag na fruit of the Spirit, yung Yes. bungang espiritual. Doon sa Galatia chapter 5 verse 22 to 23, ang bunga po ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, Amen. kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Ito pong siyam na itong bunga na ito, napatunayan po natin, Sir Danny, Ay, mga Kingdom Pastors na Amen, amen. nandoon kay Pastor Joel. Yes. At hindi mo at hindi Agree. natin maitatago Amen. yan. Nandoon Dapat kay Pastor Joel. papatunayan Bakit? natin yan eh. Hanggang ngayon yan. Hanggang ngayon, bakit masabi natin? Kasi ang puso pa rin niya, kahit na siya ay pinagpintangan na, ang sabi pa rin niya, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang Yes. kanilang ginagawa. Amen. Which is hanggang Ngayon, ngayon. Wala pa. pangalawang bunga, Opo. ito yung mga tao. Yung mga tao. Pangalawang bunga po, mga tao. Ibig sabihin, ang mga tao kapag nakita na totoong bunga, kusang maglalapitan. At tingnan po ninyo, wala pa nga isang taon ang Kingdom Gospel, Yes. Sir Danny. Oo. Marami na Talagang lumalapit. bulusok Opo. na. Ibig sabihin, ito yung tamang sanga na nakakabit sa puno. Correct, Sir correct, Danny. correct. Actually, Sir Danny, Mamaya BP natin si Pastor. kinakabahan ka kasi, namumulan na. Oo, namumula na eh. Normal Pigilin yan, muna natin. normal Oo. yan. Pag hindi ganyan, yan ang delikado. So, totoo po, yung mga Kasi binibitawan kanina habang niya, nagsasalta, pinipisil ako baka kailangan ng BP. Hindi, okay. So, totoo naman yung binibigkas Apo. ng ating rebel. Talagang totoo yun. Dahil lahat naman tayo ay mga saksi. Hindi natin maiwasan na pag-uusapan Kaya natin nga tayo nandito ng ngayon apaw. eh. Naging saksi tayo eh. Oo. Ito na nga yung bunga na Ayun. sinasabi natin Eksakto. ng mga tao na makikita nyo para ipagpatuloy yung mithiin o misyon ng pagtutulungan at mamahal, ipangalan si Kristo. Ito na yun. Amen. Ito, kaya nga, lagi namin sinasabi, talaga pong yung halimbawa
o example na iniwanan ng ating founder na ni Founder Pastor Joel Apolinar sa Kapaitagan namang hanggang ngayon dala-dala natin yan. Ayan. Amen. Hallelujah. Speaking of papaugnayan at para maging sanga po kayo sa mga mabuting gawain ng Kingdom Gospel, maaari ho kayo magpadala ng inyong tulong, donasyon na galing po sa inyo, galing mismo sa kaibuturan ng inyong puso, ay maaari ho kayo magpadala ng inyong donasyon sa aming mga bank account at GCash account para makapag-connect po kayo o makapagkaroon kayo ng magandang ugnayan sa Diyos at sa mga taong nangangailangan. At siyempre po, para maging sanga din po kayo ng mga mabubuting sanga na gawa mismo ng Panginoon. Okay, Pastor? Amen. Oo. Amen. Ayan. Alam po ninyo ay Ganahan din. excited talaga, Pastor Ray. Ano? Pinasasalamatan. Pasalamatan muna natin sige, yung mga tapat, no, na nananatiling, nakakabit, Ang hirap pag ginagana, Oo, nag-aagawa na ng nakaugnay. mikropono. nakaugnay doon sa puno. Dahil Amen, oo. kayo yung naging bunga di ba? Kaya kayo yung nananatili ngayon, kaya pinapasalamatan natin, no, Sir Danny, lahat ng mga nagpapatuloy na nagbibigay ng kanilang mga Ay, tithes and maraming offering. salamat po. Oo, Salamat marami. po sa inyo. At yan naman po ay talagang nagagamit natin para At marami sa pagtulong. napuntahan niya yung mga nasunugan, Opo, yung yan. mga nabaha, at ikaw Yes, mismo ang nagdadala kasama ang ating mga kapastoran. Opo, yan. Opo. Kami ay kamakailan, dinala natin sila, no? At sila po talaga ay walang paglagyan ng kanilang saya Yes. at galak at pasasalamat sa ating Panginoon. Amen. Yun Amen. po yung nagagawa Oo. natin. Pastor, Guy. Amen. Salamat sa napagagandang mga tinatalakay po natin po dito. Ano po? At dito nga po makikita po natin yung pong nakakabit, yung pong sanga doon sa puno. At sinabi na rin po natin kanina na itong Kingdom Gospel po, mga kababayan, ay totoo po na nakakabit po tayo sa ating Panginoon Jesucristo. Kaya tingnan po ninyo, Sir Dane, Doc Dane, Apo. talaga pong itong Kingdom Gospel po ay dumadami talaga ang member talaga. Opo. At marami pong nagtitiwala, una, sa Panginoon. Pangalawa po, ang katuruan po ng Kingdom Gospel. Luzon, Visayas at Mindanao ay nakikita po natin na talagang dumadami po talaga ang tumatangkilik po sa ating pong gawain, sa ating Kingdom ministry. Ngayon po, doon po sa sinasabi po natin kanina, mga kapatid, na kung saan po ay yung pananatili sa ating Panginoon, tayo po ay lagi pong nanghawakan yung pong mga pangako ng ating Panginoon. Ano po yung pangako ng ating Panginoon na hindi niya tayo iiwanan, hindi tayo pababayaan? Alam po ninyo, nung nakapanahon po ni ating minamahal na founder, Pastor Dr. Joel Apolinario, talaga pong binabato po, ano ho, at marami pong mga tao talaga ang siyang sumisira. Yes. Subalit po, dahil po sa ang banal na Espiritu Santo ay patuloy po na nananatili sa ating pong minamahal na founder nung panahon ng Papa, ay nagbunga. Nagbunga po ito at tayo nga po yung pong itinayo ng Diyos upang patuloy po na isagawa po ang kalooban ng ating Panginoon, yung ministeryo na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya maraming salamat po sa mga viewers po natin na patuloy pong sumusuporta sa ating pong gawain sa ministry natin sa Kingdom Gospel. Okay, praise God. Alam nyo, nakakatuwa lang po talaga si Pastor Rady kasi gusto niyang insist Apo. na walang bibitaw sa puno. Opo. Walang pwede makapagpahiwalay sa atin sa pag-ibig ng ating Panginoon. Kaya gusto niya talaga i-insist na mga kapatid, kung wala po tayo sa Panginoon, wala po tayong magagawa. Amen. Amen? Amen. Yun po. Yun po ang sinasabi doon sa isang talata, na ang bawat hiwalay ay hindi makakapamunga. Di ba? Kaya marami na ho yung hindi na natili sa puno. Hindi na natili sa vision and mission ng kapanoon. Sa kasalukuyan yan yung mga taong bimitaw kay Pastor Yes, Joel oo, sila Apolinario. yun. Sa ngayon, wala Nasaan na sila? silang biyaya na kukuha. At the Oo. same time, wala na silang bunga. At ang sabi doon, Oo. sila ay igagatong. Oo. Parang ang kanilang kalalagayan ay Yes. nasa panggatong na lang sila. Isang tuyot na sanga na hindi na pwedeng magbunga, hindi na pwedeng mamulaklak o magdahon. Parang si Taning, no, yung time Oo. na nasa kalangitan, no, si Taning, yung siya ay himiwalay doon sa sanga at puno, nagtayo lang sa sarili niyang kaharian, which is ang kaharian niya, yung panggatong.
yung impyerno. Marami na pupunta ron. Ano? Okay. Nagiging panggatong na lamang Ayun. sila. At Yes. isa po ito sa nakita ko, no? Ang ganda ng ating na yung pinapakita rito na si medyo kailangan ilabas natin yung ganda nung nung Opo. pinag-uusapan natin tungkol sa puno. Wala tayong ibang nakitang relihiyong leader na katulad ni Pastor Joel. Wala, siya lang. Wala, siya lang Oo. yun. Na kahit ngayon, ginagawa na siya ng hindi maganda, Opo. pero pagmamahal pa rin ang kanyang ipinapakita. At pananatili pa rin na gusto niya pa rin abutin. Di ba ba? Kaya, Oo. Ay, Kaya, nag-aagawa na. yung nangyari, sa totoo lang, Sir Danny, yung nangyari noon parang sinala lang Yung mga dapat na Sabi nga talagang sa Biblia, kasama. nilinis. Yes, Nilinis. binistay hanggang sa, ito na ngayon yung naipon. Kaya nga po, totoo yun. Sakto yung salita mo, no? Binistay, Yes, no? binistay, Yung pag oo. binibistay kasi yung mga marurumi natatanggal. Yes, Ang oo. naiiwan dyan yung mga mabubuti at magaganda. Oo, kita mo, lumutang. Oo. Lumutang kung sino totoo at lumutang yung hindi. At nanganak ang Oo. Kingdom Gospel. Yes, Ayan. amen. Ito ngayon yung mga masabi nating na Nasala. na-inspired, na hamon at totoong sumusunod sa layunin ng ating founder, Yes. Pastor Joel Apolinario. Ito kami ngayon. Opo. Na tinutuloy natin ang Kingdom Gospel. Lahat po ng naniniwala doon sa ministeryo ng ating Pastor Joel Apolinario. Ito po ang Kingdom Gospel. Magsama-sama po tayo na magtutulungan, maglilingkod sa Diyos sa ministeryong ito. Mapapasin talagang totoo ang lingkod ng Diyos ni pangit na salita, wala kang narinig. Opo. Ang daming mga binibitaw sa kanyang hindi magaganda. Pero ni isang pangit na siya ay gumante, wala kang marinig sa kanya. Ito na po ang bunga. Yun. Yes. Pastor Joel Apolinario. Alam mo, Pastor, bago kayo makapagpatuloy, nais ko lang ihalin tulad, no? Kung napapansin natin, marami mga malalakas na lindol, bagyo ang dumaranas, di ba? Pero kung titignan ho natin, marami nawasak na mga tahanan, marami nawasak na mga gawa sa semento na tahanan, pero minsan, kung makikita ho natin, pagkatapos po ng malaking bagyo o lindol, may mga punong nakatindig. Which is, sa panahon po ng mga pagsubok, si Pastor Joel Apolinario, ang puno po ng Kapa Ministry ay patuloy pa rin po nakatindig. At Amen. nagkakaroon na ho ng dahon at bunga yan. At darating po ang panahon, sasagana ang puno ng Kingdom Agree. Gospel sa ilalim po ni Pastor Joel Apolinario. salamat sa ating talakayan. Ano po? Tama-tama po kayo, Sir Dane, Doc Dane, na kung saan sa gitna po ng pagliglig, sa gitna po ng mga pagsubok, doon mo talaga makikita kung sino talaga ang kakampi mo eh. Doon mo makikita kung sino talaga ang may magmamalasakit sa'yo. Doon natin nakikita kung sino talaga yung pong nakakabit doon po sa puno. Doon po sa tunay na puno. At tayo po, mga kababayan, sa Kingdom Gospel ay manghawakan lagi doon po sa mga pangako ng ating Panginoon. Manghawakan po tayo doon po sa mga salita po ng Diyos. At manampalataya po tayo sa ating Panginoon Jesucristo sapagkat nasa Kanya po ang biyaya, nasa Kanya ang pagpapala, at nasa Kanya ang katagumpayan kung tayo lamang po ay patuloy po na manatili sa ating Panginoon Jesucristo. Naalala ko tuloy, Apo. sir, kaibigang Danny, malapit ng eleksyon. Kung sana, ang prayer ko, sana magkaroon ng pagkakataon ng ating mahal na founder kung makakatakbo siya, pwede sana eh. Okay. Yan ang prayer natin. Nagbubunga naman yan. Yes, oo. Kasi Saka ang, talagang, kung meron tiyak na pwede ngayon, siya yun eh. ang ini-insist kasi Karapat-dapat natin talaga, dito, oo. yung ugnayan sa Panginoon. Yes. Ano, importante dito, ay tandaan po natin kung si Pastor Joel Apolinario nagpatuloy ang kanyang puno na mayroong bunga at masaganang dahon, wala na ho sanang nagugutom. At ang mission po ni Pastor Joel Apolinario ay katulad din po ng mission ng mga nakaupo sa gobyerno. Ano yung mission na yan? Makaahon sa kahirapan, mabigyan ng magandang disenteng tahanan at disenteng trabaho, which is ginawa na ho ni Pastor Joel Apolinario Yes, yan eh. yes, At hindi nga ho matatanggi. Yung nga ho lagi yung sinasabi ko at pag niyayabang ho namin, hindi ho natin maitatanggi yung 5 milyon na tulungan ni Pastor Joel Apolinario. Eh lahat ho yan, ay ahon sa kahirapan.
Tama. Yung mga OFW na nagkaroon ng pag-asa na makakabalik na sila sa kanilang mahal sa buhay, na hindi na magugutom, na hindi na mapuputulan ng kuryente, sapagkat sa ilalim po ng kapay, naibigay nga yan eh. Yes. So. O, kaya nga Kaya kung- yan yung pinagpe-pray natin na mabigyan uli ng pagkakataon Oo. ng ating Pastor Joel Apolonio na makapaglingkod. Eh sa Senado At natin siyempre, sa pagbibigyan ng Panginoon. pagkakataon yan. Yan ang papanalangin Sa natin. Senado na yan, Yes. oo. Walang imposible kay Lord. Kaya nga po, makita po natin, kasi siyempre, naghahanap tayo ng maaasahan. So, ang dating ang founder ng Kapa, maasahan. Bakit? Ay, oo. Naipakita na niya, hindi pa man siya nakaupo, naipakita na. Pastor Radi,